Magandang araw, Bansang Pilipinas. Kumusta na kayo sa mga oras na to? Uy, alam nyo ba na parang nakikinikinit ako, parang nabivision ko, na mayroong bagong tandem ngayon. Alam nyo kung sino? Si Duterte at saka Lacson. O, diba? Kasi nakikita natin na hindi tinotolerate ng dating chief o police ang ginawa nitong chief of police ngayon o ng PNP na alisan ng security itong si Vice President Sara Duterte. Andun din siya sa batas. Kumbaga, police nga naman siya. Andun siya dun sa, hindi siya nagagandahan sa ginawa nitong si Janelle, ni General Marbil, no? Hindi niya nagugustuhan ito. Mga ganitong mga dating mga opisyal na tumitingin pa rin sa batas at tumitingin pa rin dun sa naaayon sa tama. Pag ito'y nagtandem, itong parehong army, police at army magtatandem kasi diba dating PNP chief itong si Senator Lacson. At ito namang si Sara, siya naman ay reservist sa army naman. O kapag ka nagsama yan, nako, ewan ko na lamang, no? Sa tindi ng politika ngayon, mga kababayan natin. Kung ano-ano na naglalabasan sa dami, no? Kung iisa-isahin natin, malulula tayo. Parang hindi na natin malaman kung sino talaga yung ating paniniwalaan sa panahong ito. Tingnan natin yung schedule para sa candidates for Senate and party list system na mga kakandidato officially campaign at magsisimula sa February 11. So may calendar dito sila para sa mga kandidato. So ito yung dapat natandaan ng ating mga kababayan din. Yung August 31, so yung August 31 ay last day of Registered Anywhere program. So yung September 30, 2024, last day of local and overseas registration. Then September 1 to 28, 2024, period to hold political conventions by political parties to select nominate candidates. Ito na yung simula sa September pala. Then October 1 to 8, filing naman ito, mga kababayan natin, ng Certificate of Candidacy and Certificates of Nomination and Acceptance. So yung January 12 to June 11, next year, 2025, election period naman ng Ganban. So, tandaan yung mga kababayan natin ha, para dun sa yung calendar para sa election, para aware kayo dun sa mga magiging election. So, yung February 11 to May 10, 2025, campaign period naman for candidates for senator and groups in the party list system. So, yung March 28 naman to May 10, campaign period naman yan for candidates for House District Lawmaker and Parliamentary, Provincial, City, and Municipal Officials. So, April 13 to May 12, 2025, voting by overseas voters. So, yung April 28 to 13 sa next year, voting by local absentee voters naman ito. Then, May 11, 2025, ayan, liquor ban na to. Bawal na ang mga alak. So, May 12 ng 2025, election day na ito, mga kababayan natin. Ito na yung election dito na gagawin, yung paghahatol natin, kung sino yung ating mga iboboto na mga senador, na mga congressman, mayor, governor, etc. Diba? So, yung June 11, 2025, last day naman ito to file statement of contribution and expenditures. So, ito yung yung kung magkano yung nagastos nyo naman sa kampanya. Mga kababayan natin, no, next year, election na. Kaya hindi na tayo dapat magtaka na ngayon pa lang ay marami nang nababago dahil sa politika. So, yung 2028, election naman para sa Vice President at Presidente. Eto mukhang maganda at lumalalim ang samahan naman itong sina Lacson at si
President Sara Duterte. Marami tayong nakakausap, sabi nila, uy, magandang tandem yan, yung dalawa, no? Si Amy Marcos sana yung nagugustuhan ng ating mga kababayan na maging Vice President ni si VP Sara. Pero ang sinasabi naman, may lumalabas na mga balita na itong si Senador Amy Marcos ay pang mayor sa Maynila at makakalaban niya si Isko Moreno, si Lacuna, si Pangan, sino pa ba? Ayan, marami siya makakalaban niya. So, parang totoo ba ito na nakasentro ngayon sa Metro Manila? Ito si Senador Amy Marcos kasi gusto niyang mag-mayor. Kaya si Amy Marcos kasi baka imposible. Pero tingnan din natin, matagal-tagal pa naman at marami pang mababago. Pero sa ngayon, syempre, naghahanda-handa na yung mga yan. Ang balita nga natin, yung sa Rizal, mukhang nanggagapang na ang mga Marcos daw eh. No, ang atin dito pinupunto ngayon pa lamang daw, talagang nunungkit na itong mga Marcos kung sinong mga sasagpi talaga, sinong mga makukuha nila sa kanilang mga party o sa kanilang grupo, sa kanilang team, na alam naman natin na umpisa na ng politika. Alam nyo dito sa ating bansa, no? Alam natin kapag malapit na talaga ang election. Pero sabi nga nung iba, pagka nanalo na, unang upo pa lang ng nanalo, umpisa na ulit ng eleksyon. Nakakatuwa, no? Kasi, imbis na ang unahin ng ating mga mananalo o ng mga kandidato, ayusin yung kanilang plataforma de gobyerno, yung kanilang platform of governments, ay nagbibilang na kaagad nila na, uy, kapag ka ako'y nanalo ha, ikaw, pipiliin kita, ikaw dito ko ilalagay. Pero, alam nyo na ang mangyayari, no? Diba? May percentage ba? O yung mga congressman, o yung mga congressman, nakakaloka. Ngayon, ay naghahagilap na ng pondo yung mga yan, kung saan sila kukuha ng pondo, kung sa Pogo ba, kung sa PCSO ba, kung sa wedding ba, sa drugs, sa kidnapping. O, nagulat kayo, no? Diyan pa talaga kumukuha sila ng pondo? Tanong lang naman yung akin, diba? Malay ko, kung saan sila kumukuha ng pampondo, bakit hindi natin tanongin yung ibang mga gumagawa nito? Bakit lumalakas na naman ang illegal drugs? Ay, naghahanda-handa na. Bakit hindi matapos-tapos ang issue sa Pogo? May nasa ilalim yan, hindi nyo lang alam. Sino? O, bakit hindi matapos-tapos ang usapin sa illegal gambling activities? Kasi mawawala sila ng mga palabigasan kapag illegal nila yan. Wedding na lang. Naging legal ba ang wedding kahit kailan? Hindi. Kasi magkano ang tinatanggap ng mula gobernador, chief ng PNP hanggang sa konsehal. Pagkano tinatanggap nila sa wedding? Mayroon akong mga kakilala na mga kandidato na ganyan yung kanilang mga katwiran na ba't hindi ko tatanggapin ito? Ito'y binibigay. O diba? Kahit pa ito'y galing sa illegal gambling, kahit pa ito'y galing sa illegal drugs. Alam nyo, okay lang sa akin na sige, itolerate natin galing sa illegal gambling, pero yung galing sa illegal drugs, na alam naman natin na ang mag-epekto nito na masisira ay ang mga kabataan. Sana ito yung pagtuunan talaga ng pansin. Kaya sampalataya tayo sa ginawa ni Tatay Digong, nung siya'y nakaupo pa, na unahin talaga yung paghuli sa malalaking isda, yung mga pusher at user, ilagay sa tama nilang pagkakalagyan. Kasi napakaganda ng naging epekto nito. Bakit kanyo? Kasi malaya at ligtas yung ating mga anak, mga kabataan na nakakagala sa mga lansangan. Pero ngayon, tingnan ninyo, nakakatakot, no? Na ng mga rape dyan, di ba? Marami ng kaso. And then, sa Kongreso, yung imbis na mga budget na kanilang bigyan ng pansin, at yun ang kanilang ituloy, hindi. Ginagawa nila, inaalisan pa. Inalisan pa nga nila si VP Sara ng pondo, di ba? Tapos ano nangyayari doon sa ibang mga humihingi ng mga budget?
Sinasagkaan nyo pa na imbis na itong bigyan nyo ng lalo na yung sa mga pagpapautang, sa DTI, sa SB Corp. Ay ano nangyari, no? Nakakaiyak. Nakakaiyak na nakakatawa. Ang nangyari dyan sa Kongreso. Sa hearing. Ang daming bida-bida. Ang dami talaga ngayong bida-bida mga kababayan natin, no? Kaya, ewan ko, kung paano magkakaroon pa ng katahimikan sa politika. Titingnan nyo ngayon. Kung ano-ano ang nakikita natin sa social media. Yung mga trolls, walang tigil yan. Hindi tumitigil yan. Tuloy-tuloy yan. Kasi, ang sabi nga, di ba, ayaw na nila umalis sa Malacanang. So, bakit? Yung mga ibang kababayan natin, nakaupo na ang mga Marcos ngayon. Sa palagay nyo ba, papayag pa yung mga yan na makaalis sa Malacanang? Nakuha na ulit nila yung kanilang tahanan, yung kanilang ninanais. May mga issue pa dyan ng mga maraming ginto, may ginto-ginto na ipamimigay daw. Totoo pa ba yan? Na mahihingi ng 5,000, tapos ayun daw kasing kapatid ni Marcos, yung tatay, kung ano-ano, no, ang dami. Ang dami nilang pinapalabas ngayon. Na may mga nagpapapirma na dyan, kasi daw yun daw bibigyan ng mga barabarang dito. Yan ang mga nakaubayan. Naku mga kababayan natin, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, maging bukas at maging aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, wala na tayong oras. Kaya ako po mga kaibigan, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.